Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga handang-handa na pong matulog. At nandito na naman tayo para sa ating another episode ng G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Welcome sa ating Saturday episode. At kahapon po, Friday, ay meron tayong lecture about avocados. Sino na ba sa inyo dyan ang ayun, napupula na yung aking sa kakaikot-ikot ng gin natin. So sino ba sa inyo dyan ang willing at gustong itry ang avocado seeds? Not just the avocado seeds but of course ang flesh niya, yung laman ng avocado. So simple lang naman yung avocado. So sinabi natin kahapon, yun po ang avocado. Particularly kung mayroon kayo makikitang Hass avocado, yan, maganda talaga yun para sa cholesterol, para sa lose weight, and a good source of glutathione, and they don't make you fat. Matamba, 20% fats po ang avocado, pero hindi po siya nakakapag-pataba. Yan po ang maganda sa avocado natin. Okay? And then, the flesh of the Hass avocado has 3 grams of soluble fiber. So maganda po yan sa ating digestion, which is a lot. Marami na pong percentage yan ng 20%, 3 grams. Okay? The seeds has the highest artery scrubbing power. So nakakapaglinis po siya ng ating mga arteries and veins. Okay? And then, it contains the most soluble fiber of any food on earth and has omega-9 fatty acids called oleic acid, which is a monosaturated fat. And it contains beta-sitosterol, which is also, it also helps lower cholesterol. Diba? So, paano gawin yun? Recap ko lang po. Ayun, i-half lang yung mga avocado. Kuha kayong 2 avocado. And then, itapon po yung balat ng avocado. And then, yung seeds niya, hatiin din po at saka ikunin lang po yung balat ng seeds. Kasi yung seeds na yan, meron din po siyang covering. May covering po yung seeds na yan. So, kukunin lang po yan para po ay hindi siya kinakain, tinatapon yung film. Parang film po siya ng seeds. Ayun. So, yung kukunin mo lang isang seeds at chop-chop yung seeds or pwede namang i-blender. Pero, huwag nyo nang i-blender yung laman ng avocado. So, i-mix nyo lang po sila. Kuha kayo ng mga nuts like kasoy. Kasoy po yan, no? Mga chia seeds, mga almonds, walnut. Kung anong klaseng mga seeds po dyan, pwedeng gamitin po yan. At, lagyan po ng raw organic honey. Yun, maganda po yan. Next topic natin mga masters. Ito naman. Ito, wala akong nakakaalam nito Alam kong bihira po ito i-lecture. Next topic natin is about pineapple. Do you know that pineapple is a miracle healing fruit? Okay? Fresh pineapple is rich in bromelain. And bromelain is an enzyme. It's one of a very, very important digestive enzyme. Kailangan ng katawan natin, bromelain. Yan. So, bromelain belongs to a group of sulfur-containing protein-digesting enzymes. So magaling po yan sa digestion. Okay? And has demonstrated significant anti-inflammatory effects, reducing swelling in inflammation conditions such as acute sinusitis, sore throat, arthritis, gout, and speeding recovery from injuries and surgery. So sa mga meron po diyang problema sa sore throat, sinusitis, arthritis, gout, lumalaki yung dito at sumasakit yung mga joints, and speeding recovery from injuries sa mga nagbabasketball, sa mga nagsusports dyan, na aksidente sa mga sasakyan. Okay? And then, ang mga nagre-recover, sa po mga stroke patients, yung mga nagre-recover sa mga injuries po nila. Okay? So, still used experimentally. Ginagamit din po yan para sa pag-experiment sa cancer. Okay? Ginagamit din po yan sa pag-experiment sa mga cancer. Dali, ayusin ko lang ito kasi hindi na po siya
Naglalak. Okay. So, the majority of the enzyme bromelain is not in the fruit. Wala po siya, ano ba yung may ilaw dito? Wala po siya sa fruit. Hindi po siya nakikita sa fruit, pero nakikita po siya sa stem. Okay, so paano yung stem? To maximize the bromelaine's inflammatory effect, pineapple is eaten between meals or its enzyme will be used up digesting food. So, ang gagawin dyan, pag kumakain po kayo ng meal, sa halimbawa, breakfast. Pagkatapos mong kumain ng breakfast, hintay kayo ng 1 hour. 1 hour. And then, kain kayo ng pineapple. And then, maghintay na naman kayo ng another 1 or 2 hours para kumain ng inyong lunch. So, ibig sabihin, hindi po kinakain ang pineapple sa oras na kumakain ka ng meal. Bakit? Kasi may specific, ang bromelain at saka yung pineapple mismo, merong specific po siya na time kung paano po siya mag-digest or paano po siyang magiging effective na kind of enzyme or digestive enzyme. So hindi po siya hindi siya pwedeng kainin kasabay ng ating ulam o kasabay ng ating kanin. Kailangan po siya ay 1 hour after po ng ating meal. So pwedeng kainin mo yan after breakfast or kainin mo yan after lunch. Pwede po yan. And dyan po siya maximize. That's why we have to maximize the bromelaine's anti-inflammatory effect. Kung meron ka pong mga inflammation. Pero kung may mga problema ka sa digestion, actually pwede mo siyang kainin with the food. Pero mas maganda siguro kainin po siya 1 hour after. Or pwede naman, kasi pwede siya, maasim-asim siya kasi. So, hindi ko na-advise na sa umaga yun talagang unahin mong kainin. Pineapple, baka ma-irritate po yung inyong digestive enzymes. So, pwede siyang kainin 1 hour after ng iyong meal. Or, kung gusto niyo po yung digestive enzymes na bromelain ang gagamitin para po sa iyong digestion, pwede mo siyang kainin within the meal. Pero kung may problema ka sa mga pamamaga, may problema ka sa mga sa injuries mo na nananakit, osteoarthritis, sore throat, sinusitis, pwede mo siyang kainin 1 hour after your meal. Okay? So, pineapple is not as potent as papaya. Hindi po siya katulad ng papaya. Okay? High enzyme content unless the stem is consumed. Ito pala yung sikreto dyan. Ang kanyang stem. Ito po ang pinaka-importante na part ng ating pineapple, mga masters. Ito po ang pinaka-importante na part ng ating, lapit ko lang kasi kailangan natin ito. Ito po, super enzyme stem. Ayun po siya Ito po siya, super enzyme stem. So ibig sabihin, ito po ang pinaka-importante na part. Hindi na natin ito nakikita kasi tinatapon na po yan. So ito po ang kanyang flesh. Ito po yung core. Pwedeng kainin yung core na yan. Tinatapon na rin po nila yan. At ito po ang nakakonect parang sa kanyang corona. Meron dyan na medyo matigas-tigas na pwede pa yung kainin. Yan po ang super enzyme stem. Mga masters, mga ka-G, tandaan nyo po yan. Pag nakabili po kayo ng buong pineapple, huwag nyo itapon yung super enzyme stem kasi dyan pala ang kanyang pinaka-nutritious. Okay? Pineapple is not as potent as papaya's high enzyme content unless the stem is consumed. So yun yung part ng stem ang kailangan kainin. If the stem is consumed, it becomes the most rich source of enzymes on the planet. So, pinaka-rich source of enzyme pala is yung stem mismo. Yan pala mismo. Di ba? Ito pala. Yan po siya. Yan po siya. At bakit po siya blurred? Okay. So, baba tayo. Enzymes reduce inflammation and dissolve poisons we don't want in our body. So
So, importante pala siya kasi may mga poison sa katawan natin. Yung enzyme na yan pala ay responsible din po siya para mawala yun sa buong katawan natin, yung mga poison na yan. Okay? Reduce, we blend the core where the most of the phytochemicals are found. So, pwede mo siyang i-blender, yung core na mismo, i-chop-chopin mo muna bago mo siya uh, i-serve. Diba? Ito po, bukas, ito naman ang topic natin. Pareho din yan, about pineapple. Pero ngayon, hindi ko lang muna i-discuss yan. Kung paano i-prepare bukas, yun na ang ating muna. I-discuss natin bukas na lang po yan. So again, ang pineapple po is rich in bromelain. Ang bromelain po belongs to the group of sulfur-containing protein digesting enzymes. Ayan po siya. Okay? Has demonstrated significant anti-inflammatory effects in reducing swelling in inflammatory conditions such as acute sinusitis, sore throat, arthritis, gout, and speeding recovery from injuries in surgery. Okay? Still used experimentally as an anti-cancer agent. Ginagamit pa rin po ito sa pag-experiment sa mga cancer. The majority of the enzyme bromelain is not in the fruit, but in the stem. To maximize the bromelain's anti-inflammatory effect, pineapples eaten between meals. Para sa inflammatory, sabi before, between meals po siya. Pero pag gusto niyo po sa digestive enzyme siya, kung may problema ka sa pagpupupo, kakainin siya within the food, within the meal. Okay? So hanggang dito lang po tayo mga masters. God is great. Yahoo!